Kabanata 2761. Sumang-ayon naman ang iba. Nang may hain na ang pagkain ay tiningnan ni Daisy ang kulay puti na pagkain na tila pamaypay at tinanong ang may-ari. Ano ito? Ngumiti ang lalaki at nagpaliwanag, Milotic cheese yan. Ito ay gawa sa gatas ng baka. Ito ay isang lokal na delicacy. Kumagat si Cameron. Oh, ang sarap. Kumagat din sina Frasier at Colton, at masarap ang lasa. Inihain ang susunod na ulam. Dinala ito ng lalaki. Ito ay manok. Ginawa ito gamit ang lutong bahay na marinade, maanghang na mantika, paminta, at mga inihaw na walnut. Specialty namin ito dito, at gusto ito ng mga turista. Sinubukan ito ni Daisy, at tinanong ni Cameron, paano ito? Tumango siya at kumagat ng mas malaking sinubukan din ito ng lahat. Nagdala ng sopas na ulam ang lalaki. Ito ay cream ng seaweed. Makinis, at malutong ang seaweed. Kapag nilagyan ng yam, pinakamasarap ang lasa. Mukhang maganda. Subukan ko muna. Kumuha ng scoop si Waylon. Napatingin sa kanya si Cameron. Mabango ito. Pagkatapos ng ilan pang mga pagkain kakaiba sa lugar ay inihain. May isang flour cookie na gawa sa mga rosas at iba pang nakakain na bulaklak, matamis at maasim na pork knuckle, at tinapay na may harina ng hazelnut. Naglaway si Cameron. Hindi pa niya nasubukan ang alinman sa lokal na pagkain bago iyon. Inabot sa kanya ni Waylon ang isang flour cookie. Ang sarap ng mga ito. Kumagat si Cameron. Ito ang unang pagkakataon na kumain ako ng cookies na gawa sa mga bulaklak. Wala kaming mga ganito sa East Islands. Sabi ni Daisy, ipaaral sa kapatid ko kung paano gawin ang mga ito kung mahal mo sila. Tumangala si Waylon. Nakahanap na ba tayo ng matutuluyan? Nilabas ni Noel Ace ang phone niya. Huwag kang mag-alala. Nakapag-book na ako ng mga kwarto. Sabi ni Colton, inihanda ko na rin ang mga gamit para sa kampong bukas. Kailangan nating gumising ng maaga bukas para kumuha ng pagkain sa palengke. Sinabi sa kanya ni Frasier, pupunta ako sa iyo sa palengke bukas para ang iba ay makapagsimulang magtayo ng mga tolda. Tumango si Colton. Kinabukasan, maagang bumangon sina Colton at Frasier para mag-grocery. Pumunta ang apat na iba pa sa camping site. May malawak na field na napapaligiran ng mga bundok. Maaliwalas ang lawa at natatakpan ng ambon ng umaga. Mukha itong magical. Ito ay masyadong maganda. Lumabas si Daisy at napabuntong hininga. Maging si Cameron ay nalubog sa ganda ng lugar. Bumaba sina Waylon at Noel Ace sa sasakyan. Ito ay isang magandang lugar para magkampo. Pinili mo ang perpektong lugar. Naglakad si Noel Ace sa truck at kinuha ang mga gamit. Magsimula tayo sa pagtatayo ng mga tolda. Nagtulungan ang mga lalaki, at pumunta sina Daisy at Cameron para tumulong. Ang damo ay nabasa ng hamog sa umaga, ngunit pagkatapos na kumupas ang ambon, mas pinagmasdan nila ang tanawin. Makalipas ang mahigit isang oras, dumating sina Frasier at Colton dala ang mga pinamili. Nakahanda na ang mga tolda. Naglatag si Daisy ng banig sa damuhan at inilapag ang mga merienda at prutas. Inihanda ni Colton ang grill habang inilipat ni Frasier ang dalawang folding table at inilagay ang pagkain sa itaas. Nagtrabaho ang lahat habang nagsasaya. Pagkatapos noon, umupo silang lahat sa banig at nagpahinga. Kabanata 2762. Ngumiti si Waylon at sinabing, oo nga, pero maaga pa. Nakahiga si Daisy sa mga binti ni Noel Ace at tumangala sa langit. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, nararamdaman ko ba ang ulan? Napatingin ang lahat sa kanya. Huminga ng malalim si Colton. Huwag mo ngang lokohin yan. Napatingin si Frasier sa langit sa unahan. Kahit na malinaw ang kinaroroonan nila, namumuo ang madilim na ulap sa paligid ng mga bundok. Maaaring maulap lang ang araw. Halos tanghali na, ngunit hindi pa sumisikat ang araw. Maaaring maulap lang ang araw na walang ulan. Sinabi ni Cameron, ang ulat ng panahon ay hindi nagbanggit ng pag-ulan ngayon. Hindi ko akalain. Maliban kung ang ulat ng panahon ay hindi tumpak. Maya-maya, naramdaman ni Noel Ace na may tumulo sa kanyang mukha. Hinawakan niya ito. Talagang umuulan. Umupo si Cameron. Ano? Pilit nang umiti si Daisy. Akala ko lang uulan, pero ito talaga. Jinxing. Ang lahat ay nagsimulang mag-impake ng pagkain at ang grill at kahit na ilagay ang mga banig sa trunk ng mga kotse. Ang mga mesa, upuan, at tent na lang ang natira. Maya-maya pa ay bumuhos na ang ulan. Hindi man mabigat, basa pa rin ang lupa. Ang lawa ay natatakpan ng mga alon. Binuksan ni Daisy ang pinto ng sasakyan at umupo doon habang nakabukas ang payong.
Nakasandal sa bintana si Cameron, na nakaupo sa katabi nilang kotse. Daisy, may dala ka bang payong? Napangiti siya. Nag-aalala ako na uulan. Napabuntong hininga si Cameron. Sa tingin ko ay hindi ito titigil sa lalong madaling panahon. Nagugutom ako kasi hindi tayo nag-breakfast. May cookies ako. Kinuha ni Daisy ang isang bag sa kanyang bag at lumapit sa kanya. Kinuha ito ni Cameron. Salamat, mahal kong Daisy. Tawag ni Daisy kay Freesia. Freesia, gusto mo ba ng tinapay? Nakita ni Freesia na may payong siya at tumawa. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ka ng napakaraming bagay. Nagdala ka pa ng payong. Sumandal si Colton sa kanyang upuan. Sa tingin ko dinala niya ang lahat ng hindi nakakabit sa dingding. Naglakad si Daisy papunta sa kotse nila bitbit ang tinapay at inabot ito kay Freesia na nakangiti. Alam mo ba ang itsura mo ngayon? Ano? Sinabi ni Colton, ang mga tao ay nagbibigay ng panggatong kapag may niebe, nagbibigay ka ng tinapay kapag may ulan. Hinawakan ni Daisy ang payong at nagkibit balikat. Ako lang ang may payong. Hindi ako mapigilan kahit na may ulan. Maswerte sila dahil hindi nagtagal ang ulan. Basa pa ang damo, kaya maliban sa mga banig, inilipat muli ang lahat ng pagkain at ang ihawan. Sa wakas ay sumikat ang araw sa hapon. Inilatag ang mga banig ng hindi nabasa ang lupa. Nagdagdag si Knowles ng mga ilaw na pinapagana ng baterya sa mga tent na gagamitin sa gabi habang nagsiset up si Waylon ng projector at screen. Nakadikit ito sa kanilang SUV, at may 6 na foldable chair na gawa sa canvas. Ang isang mainit na maliit na site ng pelikula ay naiset up sa lalong madaling panahon. Nag-cross arms si Daisy. Si Waylon ang may lahat ng gamit. Para hindi tayo masyadong mainip sa gabi. Itinakda ni Waylon ng maayos ang screen. Si Colton, Freesia, at Cameron ay naghahanda ng pagkain para sa barbecue. Nang adobo na ang pagkain, sinimulan na nila ang apoy. Pagsapit ng gabi, nagsimulang magdilim ang langit, at binuksan ang mga ilaw sa mga tolda. Ang ambon sa paligid ng tuktok ng mga bundok ay nagpaganda ng mga ilaw. Nakaupo silang lahat sa mga upuan at nag-enjoy sa barbecue, beer, at juice. May mga sandwich at prutas din. Masayang nagbibiroan at nagtatawanan ang lahat habang pinapanood ang pelikulang naka-project sa screen. Ine-enjoy nila ang kalmadong gabi na malayo sa lahat ng problema sa mundo. Kabanata 2763. Tahimik ang gabi ng lumang bayan. Ang hangin ay napuno ng walang anuman kundi ang huni ng mga insekto. May nakasabit na lampara sa labas ng tent sa damuhan. Tahimik ang kapaligiran. Paikot-ikot si Daisy sa sleeping bag dahil hindi siya makatulog. Biglang may sumulpat na braso sa bewang niya habang dinala siya sa dibdib. Anong meron? Hindi ka makatulog? Oo, ibinaon niya ang kanyang ulo sa dibdib nito at sinabing, gusto kong mag-lick pero medyo natatakot ako. Hinalikan ni Knowles ang kanyang noo at sinabing, sasamahan kita kung ganoon. Pareho silang lumabas ng tent. Kumuha ng flashlight si Knowles at dinala si Daisy sa isang hilera ng mga puno sa di kalayuan. Lumingon si Daisy at sinabing, hintayin mo ako dito. Tumango si Knowles, isiga mo lang ang pangalan ko kung may kailangan ka. Naglakad siya papunta sa kagubatan at huminto sa harap ng isang puno hindi kalayuan sa Knowles. Pagkatapos niyang gawin ang kanyang negosyo, dali-dali siyang lumabas ng kagubatan at mahigpit na hinawakan ang braso ni Knowles. Sige, balik na tayo. Iniunat ni Knowles ang kanyang braso at ipinulupot ito sa kanyang mga balikat. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa langit nang bumalik sila sa campsite. Iyan ba ang Big Dipper? Oo, ito nga, sagot ni Knowles pagkatapos iangat ang kanyang ulo. Totoo na mas nakikita natin ang mga bituin sa mga bundok at kagubatan. Tumawa si Daisy. Anong ginagawa niyo sa kalagitnaan ng gabi? Nagbibilang ng mga bituin. Lumabas si Cameron sa kanyang tent. Tumingin sa kanya si Daisy at nagtanong, hindi ka rin makatulog? Oo, at lahat ng ito ay dahil sa iyong mga kwentong multo, sabi ni Cameron habang pinupulot ang bote ng tubig at humigop. Nagkatinginan sina Daisy at Knowles at tumawa. Hindi namin alam na natatakot ka sa mga bagay na iyon. Laming-galinga si Cameron sa paligid at sinabing, tumingin ka sa paligid mo. Nasa gubat kami. Nagbibigay lang ito sa akin ng iba't ibang vibes. Dumampot si Daisy ng isang bangkos ng ubas at sinabing, huwag kang mag-alala. Kung may mangyari man, paprotektahan ka ng kapatid ko. Pagkatapos noon, bumalik siya sa tent kasama si Knowles. Lumingon si Cameron at napagtantong wala na sila. Tumingin siya sa paligid sa malalim, tahimik na kadiliman at nanginginig.
Dali-dali niyang ibinaba ang bote ng tubig at bumalik din sa kanyang tent. Binuksan ni Waylon ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya habang nagtatago sa ilalim ng kumot. Cam, sino yung katabi mo? Arg! Napayakap si Cameron sa kanya at aksidenteng nontog ang ulo nito sa baba nito. Napangiwi si Waylon sa sakit. Ibinaba niya ang ulo para tignan ang babaeng nasa braso niya at nagpakawala ng tawa. Iniunat niya ang kanyang mga braso at hinawakan siya ng mahigpit sa kanyang yakap. Sige, sige. Titigil na ako sa pang-aasar sa'yo. Matulog na tayo. Ikaw, paano mo ako nagawang pagtawanan ng ganyan, bakla ka? Single ni Cameron habang hinahampas ang dibdib niya. Tumawa siya at sumagot, huwag kang mag-alala, sasama ako sa iyo. Matulog ka na lang. Kinaumagahan, sinabi ni Freysia kay Daisy na may narinig siyang babaeng sumisigaw kagabi at naisip niya na nanaginip siya. Lumingon si Daisy para tingnan si Cameron at tumawa. Sigurado akong si Wayne ang natakot kay Cam kagabi. Natigilan si Freysia. Hindi nagtagal ay bumungad sa kanya ang pag-unawa nang sabihin niyang, I say. So, natakot siya sa mga ghost stories na ibinahagi namin kagabi. Inakala niyang si Daisy ang matatakot. Kumunat ang noo ni Daisy. Don't tell me na akala mo ako yon. Nakangiting sagot lang ni Freysia. Dinala ni Waylon ang almusal kay Cameron. Hindi siya pinansin ni Cameron, at nag-squat siya sa harap niya. Galit ka pa rin sa akin. She harumphed at ibinaling ang mukha. Ako ang may kasalanan kagabi. Hindi kita. Dapat tinakat. Patawarin mo ako, sabi ni Waylon habang hinahaplos ang pisngi niya. Gayunpaman, hindi pa rin niya napigilan ang sarili na mapangiti. Kinuha ni Cameron ang almusal at sinabing, maaari mo akong takutin sa lahat ng gusto mo. Sigurado akong magsisisi ka kapag bumalik tayo mamaya. Walang magawang umiling si Waylon. Sa tingin niya ay magtatagal bago siya mapatawad ni Cameron. Sa hapon, umalis sila at bumalik sa bayan. Maraming bisita ang bayan, at ang mga lansangan at eskinita ay mataong may aktibidad. 3 babae ang namamasyal sa mga tindahan kasama ang 3 lalaki na naglalakad sa likuran nila na puno ng mga binili ang mga kamay. Nang makita ni Daisy ang ring-tossing game, lumapit siya at sinabing, gusto kong subukan ang isang ito. Kabanata 2764. Sinabi ng may-ari ng stall, $10 para sa 3 pagkakataon. $10 para sa 3 pagkakataon lamang. Ang mahal niyan, komento ni Freysia. Inangat ng may-ari ng stall ang kanyang ulo at sinabing, ako ang pinakamura dito. Ang ibang mga stall ay nag-aalok ng $15 para sa 3 pagkakataon. Hinayla ni Daisy si Freysia at sinabing, ibigay na lang natin sa kanya ang pera. Hindi madali para sa kanila na magtayo ng stall dito, kaya magsaya tayo. Pagkatapos noon, nagbigay siya ng $20 sa may-ari ng stall at sinabing, pakibigyan kami ng 6 na hoop. Binigyan siya ng may-ari ng stall ng 6 na hoop. Nakatutok ang mata niya sa isang bracelet. Kahit alam niyang peke iyon, medyo maganda ito. Hinawakan niya ang isang singsing at inihagis ito sa bracelet. Gayunpaman, hindi niya ito nakuha. Inihagis niya ang isa pang 2 singsing sa pulse ears, ngunit nabigo ang kanyang mga pagtatangka, na labas na ikinalungkot niya. 3 hoop na lang ang natitira niya. Nang makitang handa na si Daisy na sumuko, kinuha ni Cameron ang natitirang mga hoop sa kanyang kamay at sinabing, ipaubaya mo sa akin. Damilat siya at tinutukan ang bracelet. Pagkatapos nito, inihagis niya ang singsing dito at nakuha ito sa isang shot. Ang mga mata ni Daisy ay kumikinang sa pananabik habang siya ay sumigaw, oh my gosh, ang galing mo dito, Cam. Ito ay wala. Nagtaas ng kilay si Cameron. Ano pa ba ang gusto niyo guys? Lumingon si Daisy at tinanong si Freysia, alin ang gusto mo? Sinulyapan ni Freysia ang mga premyo at itinuro ang isang hairpin. Ano naman yung hairpin na yon? Mukhang maganda ito. Itinutok muli ni Cameron ang hairpin at nakuha rin ito sa isang pagsubok. Hinawakan ni Daisy ang braso niya at napatalon sa tuwa. Nakuha mo, Cam. Dali, tingnan kung may gusto ka. Ipinatong ni Cameron ang kanyang kamay sa kanyang baba at sinabing, ham. Tiningnan niya ang mga gamit at nakatutok ang mga mata sa isang vase. Sige pipiliin kita. Inihagis niya ang singsing sa florera. Ang singsing ay lumipad sa himpapawid at dumiretso sa target nito, na nagpasindak sa may-ari ng stall. Mabuti na lang at 3 hoops na lang ang natitira ni Cameron. Kung marami pa siya, hindi siya kikita ng pera ngayon. Sa huli, inimpake ng may-ari ng stall ang lahat ng kanilang mga premyo at ibinigay kay Daisy. Lumingon si Daisy at ngumiti sa kanila. Gusto mo pa bang maglaro?
Nang marinig ng may-ari ng stall ang sinabi niya, dali-dali niyang sinabi, "Oh my, please give me a break, girls. Hindi ako kikita kung magpapatuloy ka sa paglalaro. Bakit hindi ka pumunta sa ibang lugar para maglaro sa halip?" Nagpalitan ng tingin sina Freya at Daisy. Para sa kanila, sila ang unang grupo ng mga customer na blacklist ng hoop tossing game. Nang makita ni Colton at Knowles na masayang bumabalik, alam nilang may nabili na naman sila. Ang galing talaga nilang mamili, komento ni Colton habang tinitignan ang mga gamit sa kanyang mga kamay. "Nolly," sigaw ni Daisy habang tumatakbo papunta kay Knowles. Ipinakita niya sa kanya ang bracelet sa kanyang palso at nagtanong, "Mukhang maganda ito, tama ba?" "Nakuha namin ito sa isang hoop tossing game stall." Hinaplos ni Knowles ang kanyang ulo at sinabing, "Basta masaya ka." Tiningnan ni Freya ang mga bagay na nasa kamay ni Colton at inalok siyang tulungan siyang magdala ng, "Halika, bigyan mo ako." "Okay lang kaya ko silang hawakan," sabi niya. Tumingin si Cameron sa paligid at nagtanong, "Nasaan si Wayne?" Sabi niya may makikilala daw siya. "Sinabi niya sa amin na maghanap ng isang restaurant at hintayin siya," sagot ni Colton. Dinilat ni Cameron ang kanyang dila. "Ano, hindi ba niya alam na nagbakasyon siya?" Naglakad siya sa harap habang ang iba ay nakasunod sa likuran niya. Nakakita sila ng restaurant na nag-aalok ng lokal na specialty at nakakuha ng pribadong kwarto. Habang nagbabrowse sina Freya at Colton sa menu, si Cameron ay nakatingin sa malayo na walang pag-iisip. Tumawa si Daisy at sinabing, "Cam, sigurado akong babalik ang kapatid ko mamaya. Hindi mo siya kailangang alalahanin." Kinuha ni Cameron ang isang tasa at sumilip sa labas sa bintana. "Hindi ako nag-aalala sa kanya. Alam ng lahat ng tao sa paligid na nagsisinungaling siya." Hindi nagtagal, bumalik si Waylon kasama ang dalawang tao sa likuran niya. Tumayo si Daisy at ngumiti. "Leia," lumapit si Leia sa kanya at sinabing, "Alam kong narito kayo." Ipinatong ni Morrison ang kanyang braso sa balikat ni Waylon. "Mukhang lumabas kayong lahat para magbakasyon." Kabanata 2765. Napatingin si Knowles sa kanila. "Anong coincidence? Nauna kaming nandito ni Morrison kaysa sa inyo," sabi ni Leia. "Nalaman lang namin na nandito kayo nang mag-post si Daisy ng larawan sa kanyang Facebook page." Hinayla ni Daisy si Leia sa upuan at sinabing, "Kung gayon, manatili ka pa sa amin ng ilang araw." Pagkaupo ni Morrison, ipinakilala siya ni Waylon kina Freya at Daisy. "She's my sister-in-law Freya and she's my sister." Ang kanyang pangalan ay Daisy. "Nakita ko na sila dati sa kasal mo," sabi ni Morrison. "Kaklase ng asawa ko ang ate mo. Sinabi niya sa akin dati. Kailan pa kita naging asawa? May posibilidad na hindi kita pakasalan sa hinaharap," sabi ni Leia. "Engaged na kami. Kung ayaw mong pakasalan ako, kanino ka pa mapapangasawa?" Napakunot ang noo ni Morrison, na naging sanhi ng tawa ng mga tao, maliban kay Daisy. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Leia at nagtanong, "Engaged? Kailan kayo nagka-engage, Leia?" Tumikim si Leia at sumagot, "Bueno, nakalimutan kong ipaalam sa iyo ang tungkol doon." "Ano, paano mo nakakalimutan ang isang mahalagang bagay?" sabi ni Daisy, kagat ang lobby. Hindi niya alam na engaged na si Leia. Ipinatong ni Leia ang kanyang kamay sa ibabaw niya at sinabing, "Gusto kong bigyan ka ng sorpresa." Ngumuso siya. "Hindi na ako makikipagkaibigan sa'yo." Nahuli si Leia sa pagitan ng pagluha at pagtawa. Tumingin siya kay Knowles at sinabing, "Ano pa ang hinihintay mo? Bilasan mo at tulungan mo akong aliwin ng asawa mo." Napangiti nang walang magawa si Knowles. Sabi nga, masaya si Daisy para kay Leia nang malaman niyang engaged na siya. At the end of the day, she finally found the happiness that she deserved. Sa Baseburg, sa ospital, kausap ni Zephyr ang doktor sa koridor. Pagkahakbang sa ward, tumingin siya sa kanyang ina. Nakasandal siya sa kama, at mapatla ang mukha niya. "Ma'am, mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon?" Tumingin si Patricia sa labas sa bintana at sumagot, "Okay lang ako." Ibinaba niya ang ulo at tahimik na tumayo sa gilid ng kama. Pagkaraan ng mahabang panahon, ibinukan niya ang kanyang bibig at sinabing, "I'm sorry, Ma'am. Alam kong binaygo ko kayo." Walang sinabi si Patricia. Galit pa rin siya sa anak, ngunit unti-unting nawala ang galit niya matapos ang paghingi ng tawad ng anak. Umupo si Zephyr sa upuan at sinabing, "Ako na ang bahala sa kumpanya." Natigilan siya at inikat ang ulo para tingnan siya. "Anong sabi mo? Ako na ang bahala sa kumpanya," ulit niya nang walang pag-aalinlangan.
May determinasyon sa kanyang mga mata, at tila sa kanya ay sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Huminga ng malalim si Patricia at sinabing, buti na lang at natauhan ka na. Zephyr, alam kong binigyan kita ng labas na stress sa pamamagitan ng pagkakaroon ng hindi makatwirang mga inaasahan mula sa simula. Hindi ko pa natanong kung ano ang gusto mo. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinubukan niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Lumaki ka sa paraan na gusto namin ng iyong ama na lumaki ka. Simula nung naging masungit ka, iniisip ko kung napabayan na ba namin ang nararamdaman mo. Hinawakan ni Zephyr ang kanyang kamay at sinabing, nagkamali rin ako. Dapat sinabi ko sa inyo ang tungkol sa nararamdaman ko. Napabuntong hininga si Patricia at tinapik ang kamay niya. Zephyr, hindi ka namin pipilitin na gawin ang ayaw mo nang gawin. Gawin mo lang ang mga bagay ayon sa puso mo. Ngumiti si Zephyr. Salamat nanay, lola. Nagpakita sina Naomi at Chadwick sa labas ng ward. Kumaway si Patricia sa kanila na may ngiti sa lobby at sinabing, Chaddy. Halika dito at tingnan kita ng mabuti. Lumapit si Chadwick kay Patricia at tumabi sa kama. Tumingin sa kanya si Patricia at sinabing, mukhang tumangkad ng kaunti si Chaddy. Ngumiti si Naomi at sinabing, nasa ika-6 na. Maitang siya, at mas matangkad siya sa akin sa loob ng 1 o 2 taon. Dahan-daang bumangon si Zephyr at hinaplaw si Chadwick. Matagal na, naaalala mo pa ba ako? Tumungo siya. Oo, ikaw si Tia Zephyr. Tumingin si Naomi kay Zephyr at sinabi, Zephyr, nabalitaan kong hahabulin mo ang kumpanya ng iyong ama, totoo ba yon? Kabanata 2766. Oo, totoo, sagot ni Zephyr. Mukhang sa wakas ay naging mas mature ka na pagkatapos mong bumalik mula sa iyong bakasyon. Tinapik ni Naomi ang balikat niya. Nais ko sa iyo ang lahat ng pinakamahusay sa iyong mga pagsusumikap sa hinaharap. Ngumiti ito sa kanyang ngunit hindi ito umimik. Di nagtagal, tapos na ang buwan. Ang kanilang bakasyon ay natapos na, at sila ay bumalik sa Baseburg. Naghihintay sa kanila sina Maisie at Nolan sa looban. Pagkababa ng sasakyan ay tumakbo si Daisy palapit sa kanila. Mommy, tatay, niyakap niya silang dalawa. Hinaplos ni Nolan ang kanyang ulo at walang magawang ngumiti. Matanda ka na ngayon, dapat mong ihinto ang pag-arte na parang bata. Ngumiti siya pabalik sa kanila at sinabing, pero alam kong palagi akong magiging anak ninyo sa paningin ninyo. Tumawa si Maisie at tumingin sa ibang tao. Mukhang ang saya-saya nyo. Anyway, pasok ka muna. Dapat sabay tayong kumain ngayong gabi. Hinanap ni na Frecia at Cameron ang kanilang mga anak pagkatapos nilang pumasok sa bahay. Si Charm at ang dalawa niyang pinsan ay nasa iisang kwarto. Lahat sila ay mahimbing na natutulog, at nakita nilang kaakit-akit ang eksena. Si Colton at Waylon ay lumabas upang gumawa ng isang bagay habang si Noel Ace ay naglalaro ng chess kasama si Nolan sa buhay. Si Lid, Tay, salamat sa pagpayag mong manalo ako sa round na ito. Tumingin saglit si Nolan sa chessboard at ibinalik ang piraso. Hindi ko kailangan na sabihin mo sa akin iyon. Tumawa si Noel Ace at sinabing, hayaan kitang manalo sa susunod na round. Tumango si Nolan. Isave ang pagsisikap. Hindi ko kailangan iyon. Napatingin sa kanila si Maisie na naghihiwa ng prutas sa kusina. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Daisy, na nagtitimpla ng kape, at sinabing, malapit na ang kasal mo, kaya naghanda ako ng surpresang regalo para sa iyo. Natigilan si Daisy at napatingin kay Maisie. Ano iyon, inay? Well, hindi ko masasabi sa iyo ngayon. Lumapit si Daisy sa kanya at sinabing, hulaan ko. Isa ba itong alahas na idinisenyo mo? Tumawa si Maisie. Kung maaari mong hulaan ito, hindi na ito isang sorpresa. Napahawak si Daisy sa lobby niya at napaisip ng malalim, bigla siyang nagtanong, Ma, may tanong ako sa iyo. Nakaramdam ka ba ng kaba noong kasal mo? Siyempre, ako, sagot ni Maisie. Hindi ako makatulog kagabi. Tumawa si Daisy. Dahil ba ito ay inaabangan mo? Inilagay ni Maisie ang mga prutas sa isang plato at sinabing, talagang masaya ako na kayong tatlo ay nakabuo ng sarili ninyong pamilya. At least, alam ko na masaya ang buhay ng mga anak ko. Pumitas si Daisy ng isang piraso ng orange at inilagay ito sa kanyang bibig. Isang malaking ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha nang sabihin niyang, ang sweet. Stop it, bit-bit ni Maisie ang mga prutas sa sala. Hindi nakaimik si Nolan matapos matalo sa Noel Ace ng ilang sunod-sunod na round. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sa bahay sina Waylon at Colton. Kinuha ng mayordomo ang mga sangkap sa kanila at inutusan ang mga kasambahay na maghanda ng hapunan.
Pagkatapos na handa na ang hapunan, umupo silang lahat sa paligid ng mesa at masayang nag-enjoy sa kanilang hapunan na itinaas ni Maisie ang kanyang baso at sinabing, ipagdiwang natin ng maaga ang nalalapit na kasal ni na Daisy at Noel Ace ngayon. Lahat sila ay itinaas ang kanilang mga salamin sa hangin at nagklink. Pagkatapos nilang inumin ang alak, inilapag ni Waylon ang baso at sinabing, ang kapatid natin ang magiging prinsesa mula ngayon. Napahiya si Daisy, kahit ako ang prinsesa, ako pa rin ang pinakamamahal mong nakababatang kapatid na babae. Tumingin sa kanya si Colton at sinabing, pwede ba nating iwan ang pinakamamahal? Naiinis ako, natigilan si Daisy, tila, ang kanyang katayuan sa puso ni Colton ay bumababa ng pababa pagkatapos niyang ikasal. Naglagay si Noel Ace ng isang piraso ng karne sa kanyang bibig at inaliw siya. Ayos lang, palagi kang magiging shota ko. Napangiti si Daisy at sinabing, the best ka, Nolly. Pinaikit ni Colton ang kanyang mga mata at nagkomento, maaari ba kayong tumigil sa paggawa niyan sa harap ng lahat? Kabanata 2767. Nagtawanan ng iba pang mga tao. Dumating ang gabi, at ang buong lungsod ay nababalot ng ambon ng neon light. Si Daisy at Noel Ace ay bumalik sa Tylerton pagkatapos ng kanilang hapunan. Basang-basa ang buhok niya nang makalabas siya sa shower. Kinuha ni Noel Ace ang kanyang tuwalya at tinulungan siyang patuyuan ang kanyang buhok. Umupo siya sa harap ng kanyang aparador at tiningnan ang nasa likod niya sa pamamagitan ng salamin. May ngiti na sumilay sa gilid ng kanyang bibig habang sinasabing, Nolly, I'm really looking forward to our wedding. Talaga, dahan-daang pinatuyo ni Noel Ace ang malambot na dulo ng kanyang buhok. Inaasahan ko rin ito, masasabi kong perpekto ang buhay ko ngayon, di ba? Since pwede na akong magpakasal at maglakad sa aisle kasama ang lalaking mahal ko. Ang pinaka. Tumawa siya ng malakas at nilapit sa tenga niya, you know what? Natupad na rin lahat ng wishes sa buhay ko. Napalingon si Daisy. Ano ang iyong mga hiling? Magpakasal ka, magpapakasal ka, at magkaroon ng sarili nating mga anak. Natigilan siya. Dahan-daang namula ang kanyang mukha dahil sa kanyang kahihiyan habang sinasabing, matagal mo na ba itong pinaplano? Siguro simula nang magpakita ka, alam kong ikaw na ang pakakasalan ko sa buhay na ito, sabi niya. Tumayo si Daisy at niyakap siya. Then may sasabihin din ako sa'yo. Simula nang lumitaw ka sa buhay ko, alam kong ikaw na ang lalaking papakasalan ko sa buhay ko. Yumuko si Noel Ace at marahan siyang hinalikan sa noo. Ako ay pinarangalan. Makalipas ang 2 araw, bumalik sina Noel Ace at Daisy sa Yaramore. Ang proseso ng royal wedding ay nasa pipeline at nakatanggap ng maraming atensyon mula sa media. Nakatanggap si Daisy ng maraming damit at alahas sa kasal mula sa mga nangungunang designer sa industriya ng fashion at alahas. Napakarami sa kanila kaya napuno nila ang kanyang dressing room hanggang sa lobby. Nakatayo sa gilid ang mga kasambahay habang tinutulungan siyang subukan ang mga damit at alahas. Nasilaw si Daisy sa lahat ng damit at alahas. Napakarami sa kanila na pakiramdam niya ay ililibing siya sa ilalim ng mga ito. Nang hindi siya makapagdesisyon, umalangaw-ngaw ang boses ni Noel Ace. Ayaw mo sa kanila, nagpaurong lahat ang mga kasambahay sa isang tabi. Hindi naman sa hindi ko sila gusto. Kaya lang hindi ako makapag-isip. Palaging napakakomplikado ba ng royal wedding procedure? Kailangan niyang pumili ng ilang gown sa isang dosenang set. Ang problema ay nagustuhan niya silang lahat. Lumapit si Noel Ace sa kanya at ipinatong ang mga kamay sa balikat niya. Well, medyo komplikado, kaya baka kailangan mong ihanda ang sarili mo. Marami kang gagawin sa kasal sa araw na iyon. Inangat ni Daisy ang ulo para tingnan siya. Ayos lang. Basta kasama kita, wala akong pakialam. Samantala, sumulpat si Yarrick sa labas ng pinto. Kumatok siya sa pinto at nagtanong, hindi naman kita iniistorbo diba? Nilinggan siya ni Daisy at ngumiti. Tito Yarrick, ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? May dalang napakagandang kahon ng regalo si Yarrick habang sinasabi niya, sinabi sa akin ng iyong ina na ibigay ang regalo sa iyo ng maaga. Nag-aalala siya na baka hindi ito dumating sa oras. Hinawakan ni Daisy ang gown niya at lumapit kay Yarrick para kunin ang gift box. Ito ang surpresang regalo na sinabi ng aking ina. Tumango si Yarrick. Bakit hindi mo buksan? Inilapag ni Daisy ang gift box sa mesa at binuksan ito. Ang lumitaw sa kanyang harapan ay isang kristal na korona. Ang pinakamalaking hiyas ay ang dugo ng pigeon, isang napakabihirang at mataas na kalidad na sepiro. Samantala, maraming diamante sa lahat ng laki ang nakaimbed sa bilog, at maging ang bilog mismo ay gawa sa moonstone.
Maingat niyang kinuha ang korona at nagtanong, idinisenyo ba ito ni nanay? Para sa akin, napangiti si Yarek. Oo, ito lang ang nag-iisa sa mundo. Isinuot ni Daisy ang korona at lumingon kay Noel Ace. Maganda ba ito sa akin? Tumango si Noel Ace. Tama ang nanay natin. Mukhang maganda sa iyo. Sige, tapos na ang trabaho ko dito. Magdadahilan na ako ngayon. Pagkaalis ni Yarek ay umalis na rin ang mga kasambahay. Lumapit si Noel Ace kay Daisy at tinulungan itong ayusin ang korona sa ibabaw ng ulo niya. Pagkatapos noon, dinala siya nito sa salamin at sinabing, "See, you look gorgeous." Kabanata 2768. Napangiti si Daisy mula tenga hanggang tenga. Pagkatapos ay isusuot ko ang korona sa araw ng aking kasal, na maaaring ituring na isang pag-endorso para sa kumpanya ng alahas at disenyo ng aking ina. Niyakap siya ni Noel Ace mula sa likod. Magagawa mo ang lahat basta't gusto mo. Dumating ang mga miyembro ng Goldman sa Yar Amor 2 araw bago ang kasal at nanatili sa hotel na inayos ni Noel Ace. Inilaan ng maharlikang pamilya ang buong hotel para sa pagtanggap ng mga kilalang panauhin mula kay Slakova na dumalo sa kasal. Dumating ang mga miyembro mula sa Butchers at Lucas, at naroon din si Sonny. Mayroon ding ilang pamilyar na mukha mula sa industriya ng libangan ng Slovakian. Dumating sina Hannah, Amy, James, at Charlie, na matalik na kaibigan ni Daisy. Nasa listahan din ng imbitasyon sina Leia at Morrison. Pagdating ni Maisie sa restaurant, dinala siya ng waiter sa isang private room. Nang makita niya ang lalaki na nakaupo sa loob, ngumiti siya at napabulalas, "Ninong." Dahan-daang lumingon si Strix. Ilang taon na niya itong hindi nakita. Katulad pa rin ng dati ang itsura niya pero medyo pamayat ang katawan niya kumpara sa dati, halatang pamayat siya ng husto. Humakbang si Maisie at niyakap siya. "Dumating ka na." Tumango si Strix at ipinatong ang mga kamay sa balikat niya. "Namiss ko ang kasal mo noon, at namiss ko ang wedding ceremonies ng 2 anak mo. This time around, nagkataon lang na nasa isang business trip ako sa Yar Amor, kaya gusto kong pumunta at makita ka." Ibinaba niya ang tingin niya. "Natutuwa akong makita ka rito, kamusta ka na? Maganda ba ang katawan mo?" Napangiti siya. "Okay lang ako sa pag-aalaga sa akin ni Seyday at Quincy, baka matuloy pa ako ng ilang taon pa." Sa pagkakataong ito, binuksan ni Seyday ang pinto at pumasok sa pribadong silid. Lumingon si Maisie, nakita siya, at nawalan ng malay ng ilang segundo. Namumula ang mga mata niya. "Dumating ka na rin." Huminto si Seyday sa harapan niya. "Alam namin ni Quincy na sa Yar Amor gaganapin ang kasal ni Daisy, at nagkataon na nandito kami kasama ni Godfather, kaya..." Kachat ni Quincy si Mr. Goldman ngayon. Hiniling ni Strix sa bodyguard na dalhin ang regalo at iniabot kay Maisie. "Sayang at hindi nakasama si Erwin ngayon. Hiniling niya sa akin na dalhin ang Reg Along ito sa iyo." Tinanggap ni Maisie ang regalo gamit ang 2 kamay. "Pakibigay ang aking pagpapahalaga kay Tio Erwin. Napakaraming taon na ang lumipas mula noong huli silang magkita, kaya matagal na nag-chat sina Maisie at Strix." Sa kabilang panig ng hotel, nakilala ni Quincy sina Nolan at Nicholas sa isang guest room. Tinapik siya ni Nicholas sa balikat. "Ikaw brat, kailan ka pa naging tanned?" Napakamot ng ulo si Quincy. "Lalaki ako. Okay lang na medyo makulat. Kamusta ka sa Morwich?" "Magaling talaga ako. Huwag kang mag-alala, maganda ang pakikitungo sa akin ni Godfather." Tumango si Nicholas bilang maluwag, "Natutuwa akong marinig iyon. Simula nang pumanaw si Cherry, ikaw na lang ni Hans ang natitira sa mga Lawson." At pagkatapos na ma-enlist si Hans sa hukbo, siya ay nakaistasyon sa hangganan at walang holiday na bumalik dito para bisitahin. "Hindi ko siya nakita sa loob ng maraming taon." Ngumisi si Quincy. "Nakipag-ugnayan ako sa kanya minsan hindi pa nagtagal. Sinabi niya sa akin na okay ang lahat doon." Sumagot si Nicholas, "Mabuti, basta't ligtas siya at maayos ang kanyang kalagayan." Kasabay nito, si Leia ay nasa restaurant kasama sina Morrison at Waylan. Ang mga panauhin sa buong restaurant ay karaniwang mga panauhin ng royal wedding, at malaya silang nakakagala upang batiin ang kanilang mga kakilala. Kinuha ni Leia ang kanyang tasa ng kape. Si Daisy ay malamang naabala sa palasyo ngayon. Paliwanag ni Morrison, "Napaka-grand end. Exquisite daw ang wedding ceremony ng royal family. Hindi lamang ang pagpapala ng reyna ang kakailanganin ng mag-asawa kundi maging ang mga pinuno ng lahat ng dayuhang bansa, mga miyembro ng diplomatic corps, media, at iba pa, at huwag nating kalimutan na ang kasal ay ipapalabas ng live." Napatingin si Leia sa kanya.
Nabalitaan kong sasamahan ng mga Royal Knight ang convoy ng bride at groom. Totoo ba ito? Oo naman. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang royal wedding. Nang magpakasal ang prinsesa ng Stoslow, ang mga kabalyero ay nag-escort din sa karwahe ng kasal ng nobya. Ipinatong ni Leia ang kanyang baba sa kanyang mga palad. Iyon ay dapat na mukhang napakahusay. Pagkasabi noon ay tumingin siya kay Waylan. To be honest, medyo mag-aatubili ka bang makipaghiwalay kay Daisy ngayong ikakasal na siya? Inangat ni Waylan ang kanyang tingin at kinuha ang coffee mug. Kahit gaano ako ayaw, ibibigay ko pa rin sa kanya ang blessings ko basta masaya siya. Kabanata 2769. Nga pala, nasaan si Cameron? Tanong ni Morrison. Sagot ni Waylan, sinasama niya ang kanyang ama sa paglalakad. Pupuntahan ko na sila, kaya ipaubaya ko muna kayo sa inyo. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa iyong libreng oras. Pagkasabi niyo na tumayo na siya at iniwan ang mag-asawa. Umiling si Morrison. Nagbago na siya ngayong may asawa na siya. Nagsasalita ka na parang hindi ka nagbago. Agad na tumayo si Leia at lumabas ng restaurant. Ibinaba ni Morrison ang kanyang tasa at agad siyang naabutan. Hoy, bakit mo ako iiwan? Hintayin mo ako. Lumabas sa private room sina Maisie at Sadie at nasagasaan sina Nolan at Quincy sa koridor. Tumango si Quincy, Mrs. Goldman. Huminto si Maisie sa harap ni Nolan, at hinawakan siya ni Nolan sa kanyang kamay. Natapos mo na bang habulin? Oo naman. Hindi mo ba gustong pumunta sa villa ng mga Hathaway kasama si tatay sa hapon? Napangiti si Nolan. Hinihintay kita. Pupunta lang tayo para sabay tayong kumain. Lumapit si Quincy sa gilid ni Sadie at tumingin sa kanila. Mr. at Mrs. Goldman, pagkatapos ay babalik na tayo sa tabi ni Godfather. Tumango si Nolan. Pagkatapos ay ipinulupot niya ang kanyang braso sa mga balikat ni Maisie at sumabay sa kanya sa paglalakad sa koridor. Ang sikat ng araw ay sumisikat sa mga bintana ng pransya, at ang mga anino sa sahig ay tila mahinang nagsasapawan sa isa't isa. Makalipas ang 2 araw, ang pinaka-inaasahan na royal wedding of the century ay magsisimula sa 9 AM, at ang pangkat ng mga makeup artist ay dumating na sa palasyo ng 7 AM. Umupo si Daisy sa isang malaki at independenteng dressing room, at nagsimulang tulungan siya ng 4 hanggang 5 nangungunang makeup artist sa kanyang pag-istilo at pampaganda sa araw na iyon. Hindi nagsuot ng wedding gown si Daisy hanggang 8 AM. Ang puting wedding gown na ito ay walang masyadong heavy beaded lace, ngunit ang matte na ningning ay ipinakita ang kakisigan ng suot nito ng walang kamali-mali. Ang estilo ay simple at kaakit-akit, at ang kwelyo ng bangka at 3 kapat na manggas ay sumama ng perpekto sa gown. Ang belo ay halos 16 na talampakan ng haba, na pinutol ng isang lace fringe, at pinalitan ng korona na pinalamutian ng mga kristal na ruby. Ang lahat ng magarbong beadwork ito ay mukhang maningning, dalisay, at magarbong. Biglang itinulak ang pinto ng dressing room, at dahan-daang napaatras si Daisy at nakita niya sina Maisie at Nolan. Nanay, tatay, itinaas niya ang laylayan ng kanyang gown at gustong tumakbo paarap, ngunit agad siyang pinigilan ni Maisie. Huwag kang gumalaw. Walang magawang lumapit sa kanya si Maisie at tinulungan siyang muling ayusin ang belo sa kanyang paanan pabalik. Ikaw, kung tatapakan mo ito at mahulog, mas magiging mahirap ang mga bagay-bagay. Hindi mahalaga kung masasaktan ka. Ngunit kung dumihan mo ang gown o masira ang korona na idinisenyo ko, ikaw ang magiging pinakamalaking biro ng siglo. Napapikit si Daisy at ngumisi. Salamat, inay. Inayos ni Maisie ang kanyang belo at inayos ang kanyang hitsura. This royal wedding is going to be majestic and solemn. Maraming mga pinuno ng ibang mga bansa ang dumating upang dumalo sa seremonya, kaya walang puwang para sa kawalang galang. Nilapitan siya ni Nolan ng mga sandaling iyon. Daisy, kinakabahan ka ba? Medyo. Bumaba ang tingin ni Daisy at napaawang ang lobby. Ang buong bansa ay nanonood, kaya magsisinungaling ako kung sasabihin ko sa iyo na hindi ako kinakabahan. Ipinatong ni Nolan ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat. Hindi na kailangang kabahan. Ang aking mahal na sanggol ay wala kahit saan malapit sa average. Lumapit si Daisy at niyakap sina Maisie at Nolan. Tay, nanay, maraming salamat po. Gusto ko talagang umiyak ngayon. Humalaklak si Maisie at pinunasan ang mga butil ng luha na malapit nang kumawala sa gilid ng mga mata ni Daisy gamit ang kanyang mga daliri. Huwag kang umiyak. Hindi ka magiging maganda kung iiyak ka ngayon. Napakaraming tao ang nanonood sa iyo, Daisy. Pero huwag kang mag-alala, sasamahan ka naming lahat. Nakangiting tumango si Daisy.
Alas 9 ng umaga, dumating sa palasyo ang mga kilalang panauhin na inanyayahan na dumalo sa seremonya ng kasal, at alas 9:30 ng umaga, umalis ang lahat mula sa palasyo patungo sa sikat na St. William Cathedral upang hintayin ang royal wedding carriage. Mayroong higit sa 1,900 bisita sa seremonya ng kasal, kabilang ang mga miyembro ng maharlikang pamilya, mga aristokrata, mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa, mga kaibigan at pamilya ng nobya, at marami pa. Bandang alas 10:30 ng umaga, dumating ang karwahe ng kasal ng ikakasal sa likod ng karwahe ng reyna, at naroon ang mga royal knight na nangunguna sa convoy, na nagmamarcha ng malakas patungo sa katedral. Kabanata 2770. Upang bigyang daan ang karwahe ng kasal, ang iba pang mga sasakyan ay ipinagbabawal na ma-access ang ruta mula sa palasyo hanggang sa katedral. Si Daisy ay tumingin sa labas ng karwahe, ang mga lansangan ay puno ng mga mamamayan, at lahat sila ay naroon upang saksihan ang engranding eksenang ito. Si Knowles, nakaupo sa gilid, ay nakasuot ng double-breasted dark blue military jacket. Siya ay mukhang matangkad at malapad, at may 2 street Patrick stars sa kanyang mga epaulet, isa sa bawat gilid, isang buong hanay ng mga medalya sa kanyang dibdib, at iba pang komplikadong mga dekorasyon. Hinawakan niya ang likod ng kamay ni Daisy at napangiti siya bigla. "Pawisan ang mga palad mo." Nilinggan siya ni Daisy at tumugon sa nanginginig na boses, "Kinakabahan ako." Inangat niya ang kamay niya at hinalikan ang likod ng kamay niya. "Nandito ako, kaya huwag kang kabahan. Dahan-dahan lang." Dama po ang tingin ni Daisy sa kanyang wedding jacket. "Ang ganda mo sa uniform na ito." Tumawa si Knowles, "At ang aking nobya ay mukhang napakaganda din." Pagdating sa katedral, nahiwalay si Knowles kay Daisy. Kasama ng kanyang ama, si Rick, naglakad siya patungo sa kanlurang gate ng katedral kasama sina Yarrick, Brandon, at iba pang miyembro ng maharlikang pamilya. Libo-libong manonood ang nakatayo sa plaza sa harap ng pasukan, at ang eksena ay mukhang kahindik-hindik. Nakangiting sabi ni Yarrick, "Narito ang napakaraming tao para saksihan ang seremonya, at live ang buong kasal." Sa tingin ko, mas kinakabahan si Daisy kaysa sa amin. Napatingin si Brandon sa kanya. "Sa tingin ko ikaw ang kinakabahan dito." Tumawa siya ng malakas, ito ang unang pagkakataon na dumalo sa isang royal wedding, kaya... Alas 11:30, nagpakita si Reyna Diana at nakipag-ugnayan sa mga kilalang bisita at kinatawan sa katedral hanggang sa dumating ang nobyo at ang iba pa. Lumapit si Cameron kay Waylon at nagtanong sa mahinang boses, "Is that Her Majesty the Queen?" Napaka-glamorous niya. First time ko siyang makita ng personal. Pinulupot ni Waylon ang braso sa balikat niya. "First time ko rin ito." "Ha?" Nagulat si Cameron. "Talagang hindi mo pa siya nakilala noon pa." Nakita siya ni Cole. Nang marinig ni Colton ang pagbanggit ni Waylon sa kanyang sarili, lumingon siya sa gilid. "Ano ang nakita ko?" Nakangiting sagot ni Waylon, "The Queen." Pinunasan ni Colton ang kanyang lalamunan. Nakita na rin siya ni na Mama at Papa. Hindi ba normal ito? Nagpalitan ng tingin sina Waylon at Cameron at humajijek. Parang tayo lang ang abnormal. Sa kabilang panig ng katedral, umakyat sa hagdan si Daisy na may hawak na bouquet. Napapaligiran siya ng mga batang inimbitahan nila mula sa mga aristokrata na nakadamit ng mga bulaklak na bata. At dahil masyadong mahaba ang belo niya, 2 lalaki ang nakaayos na humawak sa dulo ng belo sa likod niya. Tumingin siya sa likod at commendat sa 2 batang lalaki. "Salamat sa iyong pagsusumikap, mga Ginoo." Nakatayo siya sa labas ng pangunahing pasukan ng katedral, at opisyal na nagsimula ang kasal noong 12 PM. Ang pinto ng katedral ay dahan-daang bumukas, at lahat ng mga mata sa katedral ay nahulog sa kanya. Ang live na musika ay tumunog, at siya, na sinamahan ng lahat ng mga bata, ay pumasok sa katedral na may hawak na palumpon. Hinawakan ni Knowles ang kamay niya at dinala siya sa gilid niya. Sumulyap si Daisy sa kanya at hindi maiwasang mapangiti. Nasaksihan ng arsobispo at ng halos 2,000 bisita, ang ikakasal ay nagpapalitan ng singsing, binasa ang kanilang mga panata, at binasbasan ang kanilang bansa at mga kamag-anak ng sabay-sabay. Pagkatapos ng kasal sa katedral, pumunta ang nobya sa kanlurang bahagi ng katedral para kumuha ng litrato, at makipag-ugnayan sa lahat ng mga bisita. Ipinulupot ni Daisy ang kanyang mga braso sa braso ni Knowles at tumayo sa gitna, habang ang mga bisitang gustong magpa-picture sa kanila ay nakatayo sa tabi at likuran nila. Napasulyap si Knowles sa kanya at bigla siyang hinalikan sa pisngi. Natigilan si Daisy, at nang magtama ang kanilang mga tingin, nagtawanan ang dalawa.
Ang eksenang ito ay nagkataon na nakuhanan ng isa sa mga photographer. Pagkatapos ng photo-taking session, sumakay sina Daisy at Knowles sa karwahe at kumaway sa mga manunood sa labas ng plaza habang ang karwahe ay umalis sa katedral. Sa karamihan ng tao, ipinasok ni Zephyr ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, tumingin sa ibaba, ngumiti, at umalis sa eksena. Ang lahat ng mga bisita ay bumalik sa palasyo para sa tanghalian. Nagpalit si Daisy ng isang court dress at nagpakita sa pananghalian kasama si Knowles, na ngayon ay nakasuot ng pulang uniforme ng militar. Sa tanghalian, pinutol nila ang cake, nagpop ng ilang bote ng champagne, at nagtoast kasama ang mga bisita.